Alright, welcome back po mga kababayan, ano? So, masaya nga ba ang buhay sa abroad, ano? So, tara, samahan ninyo ako. Atin po nga pag-usapan kung kumusta ba ang buhay ng mga kababayan nating mga OFW o yung mga overseas Filipino workers, ano? So, napakarami po kasing mga kababayan natin ang talagang nagnanais po na makarating, makapangibang bansa nang sa ganun ay maging maayos ang kinabukasan ng pamilya. Ngunit ano ba yung mga nakasalalay doon, ano? So sa inyo po lahat, thank you so much po sa patuloy niyo pong pagsuporta ninyo sa akin. So bago po natin umpisahan, kung ngayon ka lang po napadpad rito sa channel natin, kung iyo pong mamarapatin ay paki-like at paki-subscribe naman ng channel natin nang sa ganaon ay ganahan tayong gumawa ng mga content na pwedeng kapulutan nyo po ng aral, lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na talaga naman ang pagnanais na makapagtrabaho rito po sa bansang South Korea. Pero hindi po yung topic natin ngayon. Ang topic po natin ngayon yung nasabi ko kanina, kung talaga bang masaya ang buhay sa abroad. Disclaimer lamang po, ano, mga kababayan ko. Ang lahat po ng sasabihin ko rito ay base lamang po sa aking personal na experience at base na rin po sa ating mga napapansin at nakikita rito po sa abroad, since tayo din po ay isang OFW. Kagaya po ng mga nauna kong vlogs, nasabi ko na po na tayo po rito ay 11 years na po rito sa bansang South Korea. So hindi na po biro yung ating panahon na itinagal rito sa ibang bansa. So for me personally, napakalaking responsibility po ang pagiging isang OFW kasi nangangailangan po talaga ito ng sobra-sobrang panalangin, lakas ng loob, tibay ng dibdib, tibay ng katawan. At saka dapat may constant na communication sa pamilya kasi for me hindi po talaga biro mawalay sa pamilya. Yan po ang experience ko. Ako po ay may isang anak at palaging nangungulila, ganun pa man, tinitiis, kumbaga inaano lang po natin yung lahat, binabaliwala lang po natin, although nararamdamin talaga natin minsan yung lungkot kasi yun nga po, tayo po ay wala sa piling ng ating pamilya. Ganun pa man, ang balik naman nito ay tagumpay para sa lahat, ano. So for me personally, depende po doon sa ibang mga kababayan natin. For me personally talaga, although may mga times na tayo po ay kumakain ng mga masasarap na pagkain, pumapasyal kung saan-saan, nakakapamili ng mga gamit, kung ano-ano pa man, wala pa rin pong kasing sarap, kasing saya kapag kasama po natin ang ating pamilya. So hindi naman natin tawag dito, hindi naman natin inaano yung mga kababayan natin na nagnanais pa rin mag-ibang bansa. Ngunit ang atin pong sinasabi rito ay katotohanan lamang po base po sa ating experience, ano. We cannot deny the fact na napakarami naman pong trabaho sa Pilipinas. Ngunit bakit nga ba napakaraming Pilipinong umaalis pa rin ng bansa, no? So ako personally talaga, tama naman yun, napakarami talagang trabaho sa Pilipinas, pero hindi po talaga sapat ang kita, ano. I mean, hindi po talaga sapat ang sahod, lalong-lalo na po sa panahong ito, sa mga panahong ngayon, napakataas na po ng inflation. So magkano lang po ang sinasahod natin? Magkano lang sinasahod sa Pilipinas? Magkano lang ba ang arawang sahod sa Pilipinas? Kahit sabihin nating tumataas ng paunti-unti, pero hindi pa rin talaga sapat. Kaya hindi natin maikuble ang pagnanais ng ating mga kababayan na mangibang bansa dahil po sa sahod. Alam niyo po, mga kababayan ko, nung ako ay nasa Pilipinas pa lang,
Gustong gusto ko talagang mga ibang bansa. Sabi ko ako sa sarili ko, kalimutan ko talaga muna ang Pilipinas saglit para matupad ko yung mga pangarap ko. Pero alam niyo po, as time goes by, ngayon po ay ako po ay matagal na rito sa Korea. Ang nais ko naman, ang hiling ko naman, or ang prayer ko naman ay makauwi na sa Pilipinas. Pero sad to say, hindi pa rin po sapat ang ating ipon at may mga bagay pa po tayong inaayos, kaya until now nandito pa rin tayo. So ang sa akin naman, kahit malayo ka sa pamilya ko, alam ko ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng paghihirap ko ay may gantimpala pagdating ng araw, dahil tayo naman ay hindi naman tayo magastos. So yun po dapat kapag tayo ay ng ibang bansa, dahil malayo tayo sa pamilya natin, dapat maging masino po tayo sa lahat ng ating kinikita. Huwag po tayo dapat basta na lang gumastos ng gumastos, huwag gumala ng gumala or magpadala sa mga barkada which is hindi naman nakapagbigay sa atin ng magandang resulta, no? So maraming mga kababayan natin na OFW na napariwara ang buhay dahil sa mga bisyo, dahil sa mga sugal. So iba't ibang mga bisyo po, iba't iba po kasing mga iba't ibang bansa, iba't iba rin po yung mga bisyo ng mga yan. So dito po sa bansang South Korea, kagaya ng mga nasabi ko sa mga nauna kong vlogs, number one bisyo po rito ay yung online sabong. So online sabong, and at the same time, dito po sa bansang South Korea, sabihin ko po sa inyo, ang prostitution po rito ay legal. Kaya mahirap po talagang mahirap mawalay sa pamilya, lalong lalo na po kapag ang sinturon po ay hindi mahigpit at saka kulang po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa inyong lahat dyan na nasa Pilipinas, na kagaya ko rin noon na nagnanais na makarating dito sa bansang South Korea, dapat palakasin nyo po talaga ang inyong pananampalataya, at dapat talagang mahalin nyo ang inyong pamilya, kasi maraming mga kababayan natin na ng ibang bansa, pagdating ng ibang bansa ay nagkaroon ng ibang pamilya. So umalis ng Pilipinas para sa pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan ng pamilya, ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon ng ibang pamilya. So sobrang nakakaawa po ang pamilya. So nandun na po tayo sa makatuwid, kumbaga hindi po
ipon ng maraming pera. So yun po yun eh. So once again, thank you so much for watching mga kababayan ko. I hope na-inspire po kayo dito sa aking maiksing content. Hanggang sa sunod nating pagkikita, no? Kung ngayon ka lang napadpad rito, don't forget to like and subscribe, ano? Sarangheyo everyone! See you on my next vlog. God bless everyone!